Mga palangga, nakakagimbal at nakakapanglungo na ang isang PNP chief ay tinuran. Tinuran niya o sinabi niya na they will make sure na they will make sure that Pastor Kibuloy will suffer in jail. Anong ibig sabihin niya? Mamaya pa rin natin yung audio sa kanya. Doon yun sa interview niya, actually, with Pinky Webb sa On Point. So ngayon, mga kababayan, nakakapanglumo dahil nung pinakinggan ko, tinranscribe ko pa yung mga pinagnangabels nila, sinabi mismo ni Marbil, right? Meron akong ibubukilya kay Marbil. Sulat ko lang dito. Baka makalimutan ko. Ito tangin na ka nga. Marbil ka. Okay. So, mga palangga, pakinggan nyo na lang muna to para tuloy-tuloy ang ating eksena sa banga. Okay, then you decide. Okay, dun sa interview niya, with Pinky Webb, alright, pinag-usapan nila yung Pogo, yung EJK, syempre ang PRRD, si Pastor Kibuloy, at ang mga adictos benedictos katulad ng amo niyang si Bangag. This time, here, my darling. Here. Just maybe isasama ko na rin po update on the alleged victims of Pastor Apollo Kibuloy. The last time we spoke also, I understand that the team, some of the policemen went abroad to talk to an alleged victim. Any more, sir, on this? No, marami kami marami na kami mga complainants ngayon. Tuloy-tuloy where you are getting their affidavits as yung mga nakikita mo yung mga patay, nakikita mo sa mga news, tuloy-tuloy yun. We're just filing cases. Ang sabi ko nga, kami rin we're doing our affidavits against these cases sa final sa amin. Marami rin kami cases na final sila doon sa pagpasok namin lang sa KOJC. Hindi rin naman kami pumayag. Yun ang sayang rin yan. At we want to make sure talagang tight talaga yung kaso. We want to make sure that kung talagang si Kibuloy will suffer talaga in jail. Yan ang gusto namin. So, meron din pala kayong kaso. Okay, narinig nyo? Sabi niya, we want to make sure na si Kibuloy ay mag-suffer sa jail. Himayin natin yan. Nag-suffer na siya eh. Andyan na nga eh, di ba? Dapat we want to make sure na justice will be served. Di ba? Anyway, hindi pa convicted si Pastor Kibuloy. Ang tawag dito ay slip of the tongue or yung tinatawag na Freudian slip, na yung nasa utak ng isang tarantadong pulis at isang sumusunod sa mga bangag, nandoon lang yun, yung kanyang hidden thoughts, nandun sa loob ng kanyang bungo, okay? Na eto yung gusto nilang gawin kay Pastor Kibuloy. Kasi sabi niya, sisiguraduhin namin na mag-suffer siya sa loob ng kulungan. Diba? Pwede naman niyang sabihin na kailangan sundin namin yung mga proseso ng batas kung talagang siya ay may kasalanan, kung siya talaga ay nagkamali. Dahil, kinulong siya nang hindi siya convicted. Kaya siya nakakulong dyan dahil sa kinontempt nila si Pastor. Diba? Kinontempt nila nung mga unang, nung hindi pa nagkaroon ng siege dyan sa Davao. Diba, hinahunting nila na kailangan umattend si Pastor Kibuloy sa hearing. Tapos yun na nga, hanggang sa nagkaroon ng 16-day siege, yung pinag-usapan nila doon, yung mga biktima na mga KOJC members, ay kinasuhan ng KOJC lawyers o yung mga pamunuan. Okay, itong sila Marbil, itong sila Torre, dahil sa kanilang pangahagupit doon na na-witness nyo naman. At pinapaliwanag niya dyan na, binubueltahan nila at sisiguraduhin nila yung mga kaso talaga nila is, may weight, polido at mananagot yung kampo o mga members ng KOJC. So mga palangga, grabe talaga ang mga demonyong ito. Dahil dinig ninyo. Actually, nung pinapanood ko si first time ko manood sa kanya ng pinanood ko interview kasi gusto kong malaman kung anong pinagsasabi niya. For 30 minutes, para siyang si Ngiwi Abalos. So ngayon, ano ang take niyo doon? Okay? Pwedeng i-torture or kung ano man ang gawin kay Pastor Kibuloy, pahirapan and everything. The reason why nag-stop ang
KOJC rally. Napansin ninyo? Sabi ko nga sa inyo, hawak nila sa liig si Pastor Kibuloy, nakakulong. Okay? Hindi ba kayo magtataka na bakit tumigil ang pakikipagsama, o di ba, o pakikipag-ugnayan ng mga KOJC members sa Maisog Rally at sa atin na nag-express ng kanilang freedom of speech, kalayaan ng pamamahayag na sila ay sukang-sukan na sa gobyerno ni Bangag. Ito yung dahilan. Lumabas mismo sa PNP chief ng putang inang ito, itabwa ka ng binabay ka, okay? Na pahihirapan mo, isisiguraduhin namin. Tatranslate natin sa Tagalog, narinig nyo naman, sisiguraduhin namin na pahihirapan namin si Kibuloy. Okay, i-define nga natin ang sinabi niya. Define natin intindihin natin yung ano tawag dito? Yung phrase na sinasabi niya. Okay. Sabi niya dito, we will, okay. Type ko lang. Okay. Alright. Sabi niya, we will make sure he will suffer in jail. Anong ibig sabihin nito, Palangga? Pwedeng makaranas si Pastor Kibuloy ng what? Pagpupo, kung ano man papahirap sa kanya doon sa loob. 'Di ba? Talagang andyan na yung punishment na hindi niya deserve dahil hindi pa siya convicted, hindi pa nga siya nalilitis. Nandiyan na yung ikinulong nila. Pinarusahan nila yung tao na hindi pa nakukonvict dahil lang sa kagustuhan ng putang inang Bangag ni Lisa Tanas na kidnapper at itong mga asong pulol na katulad ni Marvel, ni Tori at sino pa. So nakita nyo, narinig nyo po yun, na sinabi niyang sisiguraduhin nilang pahihirapan o mag-suffer si Pastor Kibuloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, magtataka pa ba kayo kung bakit, di ba, yung mga naggalit na may mga nagsalta against na, nasaan na yung mga KOJC, bakit wala na sila sa rally. Ngayon, hawak sila sa liig. Hawak sa liig si Pastor Kibuloy, kaya yun yung desisyon, I believe, wala naman ako nakausap sa management, na-vlog ko na to na kapag pinarali mo yung mga members mo, yung mga parishioners, pag pinarali mo yan, gugurgurin ka namin dito or lalasunin ka namin dito o tutoryo o tusukin or whatever. Kaming mismo kay Marbil. Okay, bibigyan ko kayo ng comparison. Gustong sisiguraduhin na lang mapahirapan si Pastor Kibuloy, pero listen to this. Okay? Pakinggan niyo to. Diba, kung matatandaan ninyo mga palangga, okay, kung matatandaan ninyo, may Amerikano na kababayan ko, okay, may palanggang Amerikano na dinukot dyan sa Mindanao. Okay? Ano ang nangyari doon? Hanggang ngayon, wala pang makitang proof of life. Although, nandiyan ang mga FBI, di ba, na hinahanap itong si Elliot Eastman na dinukot ng, wala pa actually na proper malinaw na report mula sa bulok na PNPing mga tiwali. I'm just talking to the tiwali, except yung mga matitinong polis. Kung ano ba talagang nangyari. Pakinggan nyo ang kadyutahan ni Marbil. Ito ba ang PNP chief na ito? Ito. Listen. Update on the abduction of Mr. Eastman, sir. Any progress on this? I understand that 3 are already in the custody of the police, pero wala pa pong proof of life. Nagkakasiba kasi yun eh. That's yung kay Eastman na abducted yun, no? Ang nangyari kasi doon, Pakinggan nyo. Kasi ang kay Eastman, iba kasi yun eh. Namnamin nyo yung mga wordings niya. Iba kasi yun eh. Kaya dinuko to ha. Hindi natin alam kung buhay pa to o patay. yung foreigner na yun, matagal na nandun sa area. Ilang buwan na siya eh. Okay. Iba kasi yun eh. Yung foreigner na yun, matagal na kasi sa area na yun. So parang dun pa lang sa statement, wag na tayo muna mag-forward, na parang iba kasi yun eh.
Matagal na kasi siya doon. Yung parang, dahil matagal na siya doon, parang okay. Okay, pakinggan mo ito bago mag-react. Hindi kasi alam ng iba, bakit siya inabdak? Bakit nga ho ba siya inabdak? Okay. Ang hindi doon nyo alam, bakit siya inabdak? Ang tanong sa kanya, ano ang update doon sa dinukot kinidnap? Ang sagot, iba kasi yun eh. Parang, somehow, sinisisi niya yung biktima. Iba kasi yun eh. Kasi matagal na siya doon eh. Okay, listen. Yung si Isman, okay, married siya sa divorcee na Muslim na babae. Of course, kasi may anak yung babae. And yung lalaki ngayon, tumira rin siya dun sa area ng babae. Anong sinasuggest niya? Iba kasi yun eh. Of course, tumira siya doon sa very traditional Muslim yung babae at divorcee, may dating asawa. At yung lalaki, yung tinutukoy niyang lalaki, yung dating asawa daw nitong asawa ni Amerikanong Isman. So kasi yung lalaki, tumira din yun eh. Yung pinapahiwatig niya dito, kasi may asawa yun eh. E tumira din yung puti. So ang pagkaka-analisa natin dito, kung pare-pareho tayo na kasalanan mo to eh. Eh alam mo na ano yan eh, traditional Muslim yan eh, dating may asawa yan eh. Nakipag-asawa ka pa, tumira ka pa dyan. Na very traditional Muslim. Parang mukhang hindi siya gusto. Yun ang naririnig namin. Mukhang hindi siya gusto. Yun ang naririnig namin. Si Kibuloy, make sure na napahirapan nila doon. Okay? Make sure na magsasuffer. Si Eastman, okay? Tumira siya doon eh. Alam niya na traditional Muslim yung napangasawa niya. At yung ex nung girl ay tumira din sa bahay na yon. Listen. So purely, it's more of talaga hatred. Yung kaya nga yung pagkakuha sa kanya na More on hated. Kung tama yung pagkakaintindi ko. Galit sa kanya. Hatred. Okay? More on hatred. Okay? Galit. Ang reason niya, more on hatred. So yung galit. Kung sino man yun, galit ng asawa, galit ng kapitbahay. siya agad. Yun yung unang report sa amin eh. Kaya nga yung we're praying na sana makuha siya kasi hindi ko alam kung asan siya tinamaan ng... We're praying? Bakit hindi nyo ipinag-pray na lang? Si Pastor Kibuloy noon, nasumuko siya. Bakit kailangan pa may magbuwis ng buhay, waka ng inakamarbil, bakit may magbuwis ng buhay na KOJC members, at bakit nagpadala kayo ng libo-libong mga kapulisan doon para guluhin for 16 days ang KOJC members? Ito isang tao to, dinukot to. Ipagpipray nyo na lang? Bakit hindi ka magpadala ng bata-batalyon na mga kapulisan para pumunta sa Mindanao at susugin ang dumukot dito? Ipagpipray na lang daw, mga kababayan. Sabi ng hayop. Sa leg. Sa leg eh. Yun sa one of the leg eh. Yeah, of course, ang pagka-problema legs, yung leg mo, it's a loss of blood. Yeah, ngayon, we don't have any communication, but... What were the suspects saying, if you know? Wala daw silang communication. Kung walang communication, ano gagawin mo? Ipagdadasal mo na lang? Magtrabaho kayo. Kung gusto nyong solvin at hindi matakot ang mga Amerikano at ibang lahi na pumunta sa ating bayan para maging turista, para makapag-contribute sa ekonomiya, para ma-attract, di ba? Itong mga foreigners na ito para bumisita sa Pilipinas, gumawa ka ng paraan, ipalusob mo kung saan man yung lugar na yan at ipahanap mo. Pero ang sabi nila mga kababayan, ipagdadasal na lang. See the difference? Si Pastor Kibuloy make sure na pahihirapan nila sa loob ng kulungan. Alright? O mag-suffer sa loob ng kulungan. Itong si Eastman, pag-pray nyo na lang. Hayaan na lang kasi kasalanan niya eh. Pumunta siya, nag-asawa siya ng Muslim eh. At yung babae, meron dating asawa, you know, at ito ay more on, more on hatred. Diba? Galit ng lalaki o I don't know for sure kung ano man yun. Well, wala ngang malinaw na investigation na ma-report, diba? What are they saying, the three that are currently in custody? Wala silang sinasabi ang kaya nga hinahanap namin. Of course, merong mga FBI pa kami, tinutulungan na rin kami. But wala kaming makakita po
proof life. Hindi siya pwede Proof pumunta life, sa opo. Basilan. Kasi sa Buanga siya. Basilan is ESG. But anyway, yun ang importante doon. Mga palangga, ang dami-dami ngayon nadudukot. Hindi lang po yung Amerikanong yan, kundi ang mga kababayan natin. Yang mga nadukot na yan, buhay yan. Buhay, di ba? If you talk about human rights, dahil sinabi niya sa interview na yan, na ang mandato sa kanya, ay ang mandato, ang utos sa kanya ni Bangag, to address, to capture the pulboronic o yung mga sindikato, ay protektahan ang kanilang human rights and life. O, di ba? Kapag pusher, kapag sindikato, ang utos ni Bangag, protektahan ang kanilang buhay. Pupunta dadako tayo dyan mamaya. But dito, if you talk about it sa kidnapping na ginawa, well, anong ma-expect mo? Eh, siliti Satanas, nag-i-enjoy siya mang-kidnap ng 2 bata. Alam niyo na yan, kailangan natin paalala na si Lee Satanas, nag-i-enjoy nung kinidnap niya ang 2 bata sa Turkey. Nandyan ngayon sa Pilipinas dahil sa pabor na ginawa niya sa kanyang business partner o kanyang kaibigan. And now, itong mga nakidnap na to, nakakaawa yung si Elliot Eastman dahil ganun na lang yung walang ganun kaano yung gobyerno natin. Although may pinadala diyan na mga yun nga FBI agents na kung saan or mga officers para tulungan, pero dapat ang gobyerno natin not only kay Eastman ay sikapin na ipadala din yung mga pulis na yon, kung sino ay mga batalyon na pulis. So, hindi naman batalyon, kahit grupo lang na hindi katulad kay Pastor Kibuloy kasi 2-3 lang naman ang hinahantig nila. Well, pwede rin kasi kay Pastor Kibuloy, ang pinadala nila, libo-libo. Ano, bangag pa rin? Mga palangga. Bangag pa rin ba? Mananatili pa rin ba kayo na suportahan yung bangag na ito? Itong hinayupak na tong Marbil na to, ito ng last audio. Sa trending to ngayon. Ang sabi ng hinayupak, ang mga gumagamit ng droga ay hindi mga addict. Tingnan ko lang kung may sinabi pa siya dito. Ang ulo naman kasi sasabi ko Wala to. Ito. Ito, here. Ito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto nila. Okay, ulitin natin ha. Ito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto nila maging addict. Remember, Okay. Bakit may mga tao, putang ina talaga, o pangag administration. Remember, bakit daw may mga taong gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Alam mo kung bakit na sinabi yan? Kasi to protect the Bangag Jr., gina-justify niya si Marcos Jr. na hindi addict kasi kailangan na ng extra hour. Patapusin mo na natin ito. gumagamit ng drugs yung mga tao natin, especially yung mga ayoko na yung mga nagpapadagdag ng kasi pag gumamit ka ng drugs, gising ka, nagpapadagdag ka na. Alright, so yung mga gumagamit lang, kailangan lang nila yan. Energizer. Diba? Kailangan lang natin, pare, tumira tayo para gising tayo. Sabi ni Bangag, Laglameyo, sumingo tayo para gising tayo. You know, madagdag natin yung oras natin. Kaysa maborlog tayo, tumira tayong ganyan. So, gina-justify niya. Okay, ang pagiging addictos ng boss niya. So, it's like saying na si Bangag Jr. ay hindi addict kasi yung gumagamit ng droga, hindi naman addict yan. Nagdadagdag lang ng oras siya para maging upbeat sila o gising sila, ganyan-ganyan, o awake sila. Diba? Mga kababayan, I don't know. Ewan ko sa inyo. Lalo na yung 9 million, 10 million ba na nabiktima ng mga ng nakaraang kalamidad. Ewan ko po sa inyo kung pababayaan nyo ang inyong future, ang inyong mga anak, ang inyong bayan na pamumunuan kayo ng demonyong mga katulad nila. Ang gumagamit ng pulburon o kung ano ng mga substances na yan ay hindi addict. Ano sila? Trip-trip lang o energizer lang. My God, you have to get out. You have to do something. Di ba ang expose natin sa inyo the other day na
babayaran ni Lisa Tanas, ni Bangag, lahat sila mga demonyo, sila tambalos-los, ang mga makakaliwang grupo para mag-rally against kay Pangulong Duterte. And they will spend your money, taxpayers' money, para bayaran yung mga buwaka ng inang mga makakaliwang grupo at iba pang mga kababayan natin na mga naghihikahos. Yung mga nare-recruit dyan sa mga barabarangay ng mga tambalos na to, kunin nyo yung pera. Pero ang isigaw nyo sa kalsada, Bangag, tama na, sobra na. Kunin nyo yung pera kasi pera nyo yan. Taxpayers' money yan. Kunin nyo yan. Pero ang isigaw nyo, Duterte. Ibalik ang Duterte. Or Bangag Junior. Bangag Sindikato o kung ano pa man. Dahil, nagtatrabaho na sila ngayon. Nagtatrabaho na sila, kinakausap na ang mga different leaders ng mga organization para magwelga, saan sila magwelga, para sirain ang mga Duterte o sirain si Pangulong Duterte at si Anday Sara. At mind you, mga kababayan, hindi haharangin yan ng mga pulis. Katulad ng hinaharang ang mga maisog rally na nilalagyan ng trap, nilalagyan ng kung ano mga kahoy o kung ano mga upuan para hindi matuloy ang inyong speak up day o ang inyong peaceful rally dahil sobra na tama na yung kahayupan ng Bangag na ito. Pero etong mga rallyista na to, dahil ang intensyon talaga ng Bangag na presidenteng ito at yung putang ina niyang asawang kidnapper na si Lisa Tanas at saka si Tambalustos, manatili sa pwesto. At itong si Marbil, ito, breaking news to. Ayan yung mga vloggers dyan. Okay? Maganda to title. I don't know. Baka kayo ay nakausap na rin. Ikaw, Marbil, may ambisyon siya na tumakbo sa 2028 at gusto niya nang magpabango ngayon. Pwede magkaroon niya ng mga substitution later on. I don't know yet. But ito ang nakarating sa akin. Kinakausap ni Marbil ang mga iba't ibang vloggers para bilhin ang kanilang channel, ang kanilang Facebook, or babayaran ayon sa aking source. Okay? Na-approach pa kayo na nakikiusap si Marbil na pabanguhin siya. Kapag i-PR na siya, ibenta na siya ng bonggang-bongga sa kapalit na salapi sa mga vloggers. Mag-email kayo sa akin kung kayo ay na-approach. So, tinatarget na ngayon, this is very Lisa Tanas. Tinatarget ngayon ng mga vloggers para pabanguhin siya, pagandahin yung kanyang imahe, di ba? Willing siya magbayad sa mga vloggers, small or big following. Yan, mga kababayan. The question is, saan galing ang pera? Okay? Kung kayo ay in-approach ni Marbil, di ba? Kung isa kayo sa mga approach, base sa ating informant, saan siya kukuha ng pera para bayaran kayo? Eh di malamang, sa pera na naman ng bayan yan, mga kababayan. Sa pera ninyo, dyan siya dyan siya kukuha para idugdog sa inyo. So ano na mangyayari ngayon? Sobra na ang kababuyan ng gobyerno. Magkakapareho sila. Kung pansinin nyo, ang page ni Lisa Tanas, ni Bangag Junior, majority ng mga nagko-comment ay trolls. At sa bawat trolls na yan, mga kababayan, magkano ang binayad mo dyan? Magkano ang binayad ni Lisa Tanas yan ng gobyerno? Dahil nailabas na natin yan last year pa, na ang Presidential Communications, ang gobyernong ito ay nagbabayad nasa payroll, pero of course, walang paper trail. Cash to cash, ang binabayad nila sa mga trolls, 1 month, 15 to 20,000, depende sa level, may level pa, yung iba 50,000, yung iba 200,000, di ba? Yung mga vloggers na medyo may mataas na following. So, buwan-buwan, you do the math. Kung bawat troll ay 100 trolls, si Lisa, na nagpapalipat-lipat pa, log out yung mga trolls, tapos comment na naman. Si Bangag meron din. Ilang milyon ang sinasayang ng mga putang inang mga bangag na ito sa kaba ng bayan. Kaya naman, no wonder, gina-justify ni Marbil na ang mga gumagamit ng illegal na pulburon o kung ano pa man
ay hindi addict. Alam mo, subconsciously, iniisip niya yan, yung boss niyang bangag. Kasi siguro naisip niya kapag sinabi ko to, masasaktan si Bangag Junior, yung amo ko si BBM, bangag na bangag man. Okay? So kaya sabi ko, a slip of the tongue, na nandito yan, nakatago yan eh. Kasi ang tao kapag nagsasalita yan, di ba, o nagsisinungaling, kung ano minsan dahil hindi niya naiisip, yun yung nasa loob niya eh. Yun yung totoong information na nasa brain niya. Okay? So na-process ng brain niya unintentionally. Kaya sinasabi niya na ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na singhot ay hindi addict. Ano gagawin niyo mga kababayan? Mayroon ako nabasa sa Cebu, madam, na ang mga bata missing. Maya-maya may nawawala. So pinarinig ko ang video kanina sa inyo. Grabe yung kanyang litanya. Na parang kasalanan pa ngayon. Balik tayo sa Amerikano dinukot. Kasalanan pa ngayon ng Amerikano dahil dinukot siya dahil may galit sa kanya yung ex nung naasawa niya, kapitbahay or whatsoever. So parang ayan kasi pumunta-punta ka doon eh. So parang gano'n na lang ba sa atin na dahil yung isang lugar na yan, yung isang lugar, isang I don't know, dahil isang klase ng religious group na yan, Muslim kunyari, na parang, kasalanan niya, nag-asawa siya ng Muslim, parang na traditional Muslim, tapos may ex, may ganyan-ganyan, kaya yan ang nangyari sa kanya. Diba? Ganon yung impression. Ganon yung sinasuggest niyang mensahe para sa taong bayan, para sa mga nakikinig. Imagine nyo yan, ganyan ang inyong PNP chief. Kaya no wonder wala silang habag sa totoong human rights o karapatan ng tao. Karapatang mabuhay, karapatang maayos na pamayanan. Kasi kung meron silang may ganyan silang puso, mga kababayan, hindi dapat nila ginawa yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Kasi their mission, their target is pahirapan si Kibuloy para hindi na kayo mag-rally mga KOJC members. Kasi pag nag-rally kayo, ay pahirapan, sisiguraduhin ng PNP na tiwali. Dahil sa utos ni Bangag, ni Lisa Tanas, si Tambalusnos yan, pahihirapan si Pastor Kibuloy. Ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw, kaya takot o tahimik ang KOJC members na sumali sa mga welga o sa mga peaceful rally. Kasi yan ang purpose nila, pahinain tayo, ang mga taong nag-speak up day. Dahil ang dami na na nagsalita nung ipinalabas natin yung video, yung authenticated Bangag ni Junior. So, sinusuppress na kayo. Araw-araw ko sinasabing, sinasalpakan na yung mga bunganga ninyo, katulad na lamang dyan kay Pastor Kibuloy. Actually, even ang INC, last year pa, may mga kaibigan ako nagme-message sa akin na sukang-suka na kay Bangag. Kaya no wonder din, nagbisibisita sila doon kay sa anniversary ni Eduardo, na according to may nagsabi sa, hindi naman sila invited. Diba? Hindi naman invited yung dalawang mag-asawang adik. My God, mga palangga. Nakakalungkot talaga na nangyari sa Pilipinas. Bakit ayaw pa kumilos ng mga kababayan? Lumabas na kayo lahat sa kalsada, please, sabi ni Morena Panuelos. Ayun na nga palangga. Kasi, I don't know, yung mga biktima ngayon ng bagyo, yung mga nabahaan, namatayan, na wala pa rin tulong. Okay, wala pa rin tulong na binibigay sa inyo ang gobyerno, tulong na magpapatayo kayo ng bahay o kabili kayo ng plywood. Ang binibigay sa inyo yung mga patingi-tingi na dilata, na mga ganyan. Kawawa talaga kayo. Sabi ko sa inyo, lumabas na kayo sa kalsada. Paano na lang kami kung walang Maharlika, sabi ni Will C. Carion. Thank you pa. Kaya nga lumalaban ako eh.
Kahit anong ginagawa ng mga kaputahan nito mga hinayupak na to, nilalabanan ko. Birthday ba yon ni Ka Eduardo? Birthday anniversary? Birthday, okay. Sige, birthday anniversary para bongga. Sabi ni Feli Gabuyo, Marbil, magpa-hair follicle test ka para kang bangag. Okay, tama. Sir Zoro, okay? So ngayon, mga kababayan, ang mga sinabi pa niya doon kanina, ay kahapon yata yung interview na yun. Nasisiguraduhin daw niya, at yanong kasi doon, yung tungkol sa mga sinabi ni Pangulong Duterte, di ba, na doon sa Senate. So, sinasabi niya na yung mga binanggit doon ni Pangulong Duterte sa Senate ay magsistand sa court at kakasuhan nila, ganito, ganyan, ganyan. Kasuhan niyo na. Di ba? Ang tagal naman ng kaso ninyo, ang dami niyong daldal. Okay? At sinasabi ni Marbil na hindi na bumaba daw ang crime. Araw sila ni Bersamin, na bumaba ang crime rate if you compare sa Duterte administration. Bumaba ang crime rate ng 60%. Wala naman siya maipikitang datos, so puro laway lang. Ang ibig sabihin niya, bumaba yung mga napatay sa engkwentro. Pwedeng totoo yun. Bakit? Kasi wala nang engkwentro. Di ba? Ang mga durugista, ang mga pulburoni, kasabwat na nila. Kung may data man siya na ilalabas, pwedeng totoo yun. Kasi wala nang engkwentro, wala nang manlalaban. Wala nang manlalaban na mga sindikato kasi nga sila sindikato na. Katulad muli ni Sayarot na nakawala, na absuelto sa kanyang kaso. Wala na talagang manglalaban dahil mismo yung nahuli sa alitagtag na hanggang ngayon wala na, di ba? Complete gear, protektado ng Senado, protektado ng mga bangag, hindi pwede padapuan ng lamok or something. Kaya wala na talagang mamamatay. Kasi ang mga drugglers, ang mga pulburoni, kasabwat nyo niya mga inayupa kayo. At sinabi pa ni Marbil, mga palangga, na hindi tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na kapag ang okay, tinanong kasi siya yung tungkol doon sa, alam mo actually nonsense yung interview na yun. I just try to understand him na magsalita siya para din siyang sabog. Magpa-drug test ka, Marbil. Dalawa lang sense ang pinagsasabi mo. Bobo ka. Hindi ka lang bobo, ang itlog mo kasi laki ng butike. Talawan. Review mo yung ano mo. Ha? Nag-a-addict ka rin ba? Tumitira ka ba ng pulburon? Kasi yung utak mo hindi nagkakasundo. Yung utak mo nagsusuntukan sa loob, sabog. Visit ka. Tinanong siya doon kasi sa interview na yan, mga palangga, kung ano masasabi niya nga sa tinura ni Pangulong Duterte sa Senate. Na maganda daw yun, at gagamitin nila sa pag-file ng kaso kay Pangulo Duterte, ng ano na raw sila mga palangga, kinakalap na nila yung mga dapat nilang kalapin, mga ebidensya. Sige, kalapin mo yung sinasabi ni Pangulong Duterte, yung 7 tsugi na. Ang bobo mo, paano magsastand sa korte yun? Kahit sabihin pa niya, ilang abogado nang nagpaliwanag dyan, Kong Marcoleta, Attorney Glenn Chong, at iba pang mga abogadong magagaling, na kapag kahit sabihin ni Pangulong Duterte na may ginurgor siya ng 10, kailangan may pakita mo sa korte kung totoo yung sinasabi niya na may nagurgur. At dapat ang magreklamo ay yung pamilyang nagurgur. Di ba? Ang bobo talaga ng mga ni Bangag. Wala talagang mga jutang ginemes. So, ang sinasabi dito ni Marbil, mga kababayan, okay, na hindi daw tama yung approach ni Pangulong Duterte na yung sabihin na maganda nga pag nanglaban itong mga drogista or mga pulburonic o yung mga manufacturer ng pulburonic na kapag ni-raid mo, katulad ni Sayarot, ni-raid yan sa Ayala, Alabang, 2 bahay na nirerentahan yan. Diba? Nandiyan yan sa dyaryo, nandiyan yan sa Google, pag ginugel mo, na nahuli sa act na sinurveillance, sino si Mark Anthony Sayarot. Ulitin natin, okay? Ito, balikan natin to. Ayan. Ay, hindi yan.
Yan, picture na yan. Okay. Food truck. Ito ba yan? Ba't wala na yung label dito? Wala na. But anyway, okay. Si Mark Anthony Sayarot ay kasama ni Bangag Jr. sa New York noong September. Nung una siyang pumunta dito sa Amerika na binlakayan siya ni Lisa Tanas sa eroplano pa lang. Okay, so yung taong yon September kasama ni Bangag, kasama niya and everything. So nung lingid sa inyong kalaman, sino-surveillance na pala siya ng PDEA. Okay? Nung Duterte time pa. Duterte time, sino-surveillance na siya ng PDEA dahil nga nasangkot doon sa Australian, sa pagpuslit ng 1.8 tons na pulburon. 1.8 tons din yun eh. Almost 2 tons. Diba? Sa Australia. So, na-intercept ng Australian Federal Police. Ang Australian Federal Police ay nakipag-ugnayan dito sa Pilipinas. So, PDEA, NBI, and everything. Sinurveillance nila yan, si Sayarot, nakaibigan ni Bangag Jr. So, through that surveillance, I think 6 months, binantayan ng yung mga matitino na mga agent, binantayan ang bahay ni Sayarot sa Ayala, Alabang. I got the information, sabi ko nga, nasa akin ang kahit na list ng bahay, yung 2 bahay na nirentahan niya dyan, nasa akin ID and everything ng mga kasama niyang nasangkot nung time na yon. So according sa ating source dyan, may source tayo mga taga doon doon mismo sa lugar ng Ayala, Alabang, tinitignan yung mga in and out na basura sa bahay ni Sayarot. Di ba, nagtatapon ka ng basura, di ba? Araw-araw, nakaabang ang mga NBI agents, agent ng NBI o PDEA agent, whoever. So, during that process, mga kababayan, nagkaroon ng pagsusuri, okay, sa lab, itong ang PDEA at NBI, na positive na mayroong white powdery substance o yung iba pang mga substance na sinisinghot ng mga addictos, benedictos. Kaya nagkaroon ng raid. Diba? Nung nagkaroon ng raid, babalik lang natin yung utak ninyo dahil sa sinabi ni Marbil, okay? Nung nagkaroon ng raid, nahuli si Sayarot at ang nagdadrive nga dyan, si Bullet Talustos doon sa coaching, nahuli siya. So, nire-refresh ko lang yung utak ninyo. Nahuli, ano nangyari doon? Fast forward, ang humuli kay Sayarot, binaliktad ngayon ng PDEA. Nandyan na si Virgilio Moro. Time niya na. Binaliktad na yung mga humuli kay Sayarot. After, I'm not sure kung a week or 2 ba, ayon sa ating source, which is nasa news din yan, na nahulihan ngayon etong mga humuli kay Sayarot. So ayon sa ating source, pinlantahan yung mga agent, PDEA agent, pinlantahan ng pulburon mismo sa opisina ng PDEA kasi gustong baliktarin ni Bangag ang totoong kwento kasi kaibigan niya si Sayarot. So okay, nahuli yung manufacturer, hinuli ng PDEA agents, so after a week or 2-3 weeks, baliktad na ngayon. Eto na ngayon ay ninuli din yung humuli kasi tinamnan ng mga ebidensya. I don't know kung nakakulong, wala pa akong update kasi mukhang ginorgor na yung agent natin dyan sa yung puting ahas natin sa PDEA agent. Tinetext yun, sumasagot I hope sir, buhay ka pa. Kaya I hope hindi ka nagurgur. But ganun pa man, so eto ngayon yun mga palangga. Ang question ko kay Marbil, di ba? Dahil tinitira nila yung polisiya ni Pangulong Duterte na kailangan hindi ganyan, di ba? Dapat irespeto nyo yung buhay ng mga sindikato o drug lord pusher kung ano-ano pa man. Dahil yun ang pinapalabas ng bangag na gobyernong ito at itong sila, mga pulawan, sila Bairo, sila De Lima at iba-iba pa, na dapat proteksyonan o pahalagahan ang buhay o pahalagahan ang karapatan. Wala tayong pagtatalunan dyan. Pahalagahan ang buhay. Ang question natin na pagtatalunan, ang kaninong buhay ito? Kung sasabihin nyo, pahalagahan natin ang buhay ng mga kinidnap nila, dapat ngayon, tinutugis na ng gobyerno yung mga bata na wala, mga babae, mga nag-ahasa and everything. Si Eastman, Elliot, dapat tinatrabaho ng gobyerno. Pero, ang sinasabi dito,
ni Marbil at ng mga bangag na irespeto nila nito ni the virus, na irespeto ang human rights o yung kanilang karapatang mabuhay. Pwede bang ihulihin mo ito mga pusher na to? Hi pusher, andyan na ako, hulihin na kita, sumuko ka na. Diba? Kasi sabi ni Pangulong Bangag, ay dapat protektahan namin ang inyong buhay. Pwede ba sumuko ka na? Please, diba? Pwede bang ganunin? Tama yung paliwanag ni Pangulong Duterte, yung mga kriminal na yan, diba? Kaya dapat yung mga pulis na mga matitino na gumagawa ng mga pagre-rate na ganyan o paghuli ganyan, lagi silang pinoprotektahan nila yung sarili nila dito sa mga kriminal at mga pusher kasi they are destined to gurgur. Yung mga pusher, yung mga sindikato, they are destined to gurgur. Ibig sabihin, hindi yan magpapahuli ng buhay. In the first place, kung yan ay mga matitinong tao, hindi yan papasok sa negosyong sinisira ang bawat buhay ng mga Pilipino o ng mga biktima na mga kabataan na nalululong sa ganyang bisyo. Hindi tao yan, demonyo yung mga yan. The moment na naggumawa ka, nag-manufacture ka ng illegal, white powdery substance, whatever illegal substance ang ginagawa mo, you don't care about human rights. You don't care about human life o buhay ng mga inosente. Pero dito, Pulawan, Bangag, ang kanyang mandato ay ang kanyang utos kay Marbil, pahalagahan ang buhay ng mga drug pushers. Bakit? Kasi kasabwat nila. Kaya yan yung justification kung bakit bumaba ang mga namamatay na nag-i-engage sa droga. Kasi most of them kasabwat ng mga putang ina. That explains kung bakit sinasabi nilang mababa ang crime. Natural, noong panahon ni Pangulong Duterte, tinugis talaga yung mga demonyong mga sangkot, mga sindikato and everything. But of course, kawawa din yung mga inosente. Pero, more on, dito tayo sa mga sindikato. Kitang-kita na binababoy nila ang ating bansang Pilipinas. Mismo ang presidente ninyo ay addict, authenticated addictus benedictus. Ang asawa niya, si Lisa Araneta Marcos, ay sangkot mastermind sa pangidnap ng bata sa Turkey na hanggang ngayon ang nanay ng mga bata nakahiwalay na detach ang kanilang relationship. Dahil sinira ni Lisa Tanas, hindi makauwi ang distressed mother dahil sa mga fabricated crime na ginawa ng grupo ni Lisa Marcos, aka smuggler, addictus, demonyo, butod, leche, lahat na. Name it. Diba? Lahat. Sabi ko nga, she's rolled into one. Satanas. Mga kababayan. Tapos ngayon, sabihin ni Marbil, ang mga addict ay ang mga gumagamit ng droga, hindi naman yan addict. Baliktad na talaga ang mundo ninyo. Kaya you have to act now. Kasi ngayon, nasa recruitment itong bangag na gobyernong ito para hilain kayo, yung mga nakikinig sa akin dyan na ma-recruit kayo, get the money. Get the money. Pera nyo yan. Alam ko, gutom kayo. Alam ko, hirap na hirap kayo. Pero iba ang isigaw ninyo. Isigaw ninyo na tama na, sobra ng hayop kayong mga bangag na kayo. Ilan ang mga apektado ng Bagyong Christine? We're talking about Bagyong Christine pala. According to the reports, like around 250, okay? Now under the state of calamity. At almost 10 million, okay? 10 million katao, almost, okay? Roughly, ang apektado na nabahaan, nasira ang buhay, ang bahay, namatayan. Ano gagawin nyo? Dinig na dinig yun naman. Siguro naman, nakapaglinis kayo ng tenga ninyo. Yung pinarinig nating audio, o gusto nyo, panoorin nyo, andyan, nagkalat kayo na sa social media.